ng mga mamamayan. No, so but for Quezon, sa mga district hospitals natin ay pwede po silang mag-register sa QMC and then sa mga rural health units po natin. So pag na-check up ka, pag na-check up po ka ang isang pasyente, bibigyan ng reseta, sasabihin, sige, punta ho kayo doon sa butika, sa drugstore na ganito at ito po, kuhanin na lang po ninyo itong gamot. At wala pong babayaran. Wala sa po, gamot, wala po. So yung total na halaga po ng gamot for a year for every member, no, for every Filipino is 20,000. So laking bagay po 'yon na like I think in the list ay meron doong clopidogrel, that's medyo expensive, no. Meron doon na combination for inhaler yata for mga asthmatic natin, which is very expensive, that costs 1,000 siguro or more. Yun yung mga nakita ko. Meron doong anti-hypertensive na combination like telmisartan plus hydrochlorothiazide. So ito yung mga minsan nire-reseta ng mga specialist na sabihin nila, ay wala naman ito. So, and yun ang hahanapin ng pasyente kasi yun yung pinrescribe ng kanilang doctors. Basta doon lang tayo sa generics, no? Yung generic ang titingnan nila, not the brand, no? So, regardless o pag naglagay ng brand pa rin yung doctor, basta hanapin nila yung nasa itaas, yung generic, cover pa rin po yun. Ayun. Kung halimbawa mangangailangan sila ng monthly na supply ng medicine, basta merong 20,000 na allotment sa bawat membro ng PIL. For the year. For the whole year. Malaking bagay yun. Yeah, malaking bagay po yun. Lalo sa may mga maintenance, ano ho? Opo, kasi sinasabi natin, nagagalit tayo sa PhilHealth kasi mapakinabangan lang natin pag nagkasakit. Ano na po, no? Ang tawag dito, na-admit. Kailangan at na-confine. Pero ito, ma'am, hindi ito pwede nang walang reseta, Baka isipin ng mga tao. At saka, they have to go to the primary care facility first. Sabihin na check up po sila ng primary care provider or the primary physician. No? So, yun palaging yun. So, ang first step is make sure you are registered sa iyong preferred na facility. No? So, yun ngayon yung in-explain ko sa mga teachers na Saturday and Sunday. Makikita nyo, like ako, nakita ko na from eGov, nakita ko na kung saan ako naka-registered sa konsulta or now we call it YAKAP. No? Okay. So, nakita ko na sa QMC ako naka-register. So, doon ako pupunta to check up, then I'll get the prescription. Pero paano kaya yung mga senior citizens? Kailangan magpatulong na sila sa mga anak nila, no? Tsaka sa mga apo. Kasi yung eGov, app yun sa cellphone, di ba, Gov? Yeah. Ma'am, ano mga requirements sa eGov? Ang pinaka-importante, Ma'am Karen, makapunta sila. So, I suggest, pag magpaparegister sila, kasi it's a program na libre ang check-up, may libreng laboratorio, and the 21 medicines, plus the gamot na 20,000 pa. Make sure na, yun nga, yung nakaregister sila doon sa mga facilities na may available na services. Yun yung diniscuss ko kay President Mercado kasi sinabi ko sa kanya, marami pong rural health units, wala naman pong laboratorio, wala silang x-ray, yung gamot is not available palagi. So, how do we go about it? How can we contract? Like for example, sa amin po, kung available sa district hospital, pero nakarehistro siya sa center, sa RHU. And then, sinabi ng center, kailangan niyo po ng CBC, urinalysis, and x-ray. Wala naman doon. Pupunta sa amin. Kami ang nagbigay ng service pero hindi kami binabayadan ng PhilHealth. Yun lang. Sabi ko, how do we go about it? Walang alam mo yan, you should negotiate, no? For the sharing noong package ng konsulta. Kung how much yung price that we can negotiate with each other. No? So, but sabi ko sa kanya, kailangan nandun po ang PhilHealth to provide guidelines as the basis magiging basis namin in contracting or makipag MOA with the rural health unit or the RHU with the private
naman na facility. So, yun yung mga gaps ko na diniscuss ko sa kanya. So, iba't initially, ang pinaka-basic dapat mag-register sila sa EGOV. Mga apo. No. Register sa center. Sa center muna, sa center. Sa center. Sa provider. Or whether it's in the hospital, basta po sila ay konsulta or primary care provider sila. So, pwede naman po nilang itanong yun. So, yung sa EGOV naman, yung EGOV lang po kung gusto nyong i-monitor. No? Ayun. Ang importante sa facility po. Abay, di siguro yung iba, ang pinakamalapit na mapupuntahan ninyo yung mga health center muna. Ano ho? Para sa mas mabilis health center or district hospital. Para makapagpa-register kayo. So, siguro pwede na silang magsimula after ng launching. Kasi baka bigla naman silang dumiretso na ngayon. Gusto na nilang magpa-register, Gov. August 14 na, banggit nyo po, ilo-launch officially ng PhilHealth. Ilo-launch po yung gamot na 20,000. But they can register na, ma'am, anytime. Ay, pwede na. Anytime. Okay. Opo, yes po. They can register na. So, yun ang pinakamaganda. May libre ng konsulta at ngayon ay may libre ng gamot. 20,000 pesos a year for specific na mga medicines. Sa ilalim pa rin yan ng inyong Universal Healthcare, ano ma'am? Yes po, yes. Na si Governor, nung kayo po'y congressman, ang main author po niyang Universal Healthcare sa Kongreso. Gov, salamat po ng marami. Once again, imbitahan po uli natin ang ating mga kababayan para sa Niyog-Niyogan Festival. Yes, sa ating mga listeners, pasyal po kayo sa aming makulay na lalawigan, A Land of Thousand Colors. Meron po kaming Niyog-Niyogan Festival starting tomorrow up to August 19. Tara na po sa Quezon, Niyog-Niyogan na. Ay, alright. Ayan, ganda. Gov, salamat ng marami. Thank you, Gov. Good luck sa Niyog-Niyogan po. Salamat, Karen. Pasyal po kayo. Yes, Gov. Thank you, ma'am. Salamat po. Salamat po. Ingat po. Thank you, Ayun. si Governor Helen Tan. Niyog-Niyogan na. Parinin na. Tara na. Sa Quezon. Alam mo, partner, nabanggitin ka, di ba, every 2 years silang magkapapal ng pageant. So, ibig sabihin, mas mahaba pala ang reign ng Reyna ng Niyog-Niyogan Festival. So, mas marami siyang magagawang mga proyekto at mga programa, di ba? Mas marami siyang matutulungan. 2 years ang kanyang reign. Taray! Babalik kami ni Karen. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyo. Si Val Gonzales, halos 140 milyong mga basura daw ang nakukolekta sa buong Pilipinas dahil sa kalinisan program ng DILG. Val Gonzales, wala si Val. Si Noche, Police Arpor, nakapagtala ng 35 arestado sa drug operation. Noche. Kaya Henry, 35 ang inaresto sa anti-drug operation sa buong rehiyon ng Calabarzon. Nasa 1.7 milyong piso halaga naman ng illegal na droga ang nakumpiska tulad ng shabu at marijuana. Kabilang sa mga naaresto sa operasyon ay ang high-value individual mula sa Cavite, Rizal at Batangas, habang ang mga arrested station-level individual naman ay mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ayon kay Police Brigadier General Jack Kwangki, ang Regional Director ng Pro Calabarzon, hindi titigil ang kanilang laban hanggat may nagbebenta at gumagamit umano ng illegal na droga na salot sa komunidad. Arit sa 27 na Chikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Tara, kadikit sa linya. Thank you, Noche. Promo na tayo. Dikit-dikit na swerte, kadikit ng DCRH sticker. Dahil eto na ang kadikit panalo, tawag pa premyo sa inidikit sa tag-init sticker la cash promo. Sa mga nagpadikit ng DCRH sticker sa kanilang sasakyan sa inidikit sa tag-init, eto na ang bonus round. Dahil pag kayo aming tinawagan at nakasagutan tama sa aming katanungan, instant 1,000 pesos ang inyong mapapanalunan. Alrighty, sino man winner natin, partner? Magandang gabi po. Hello, sir.
Hello? Subukan natin ulit. Kaipe! Redial. Sayang ang 1,000 pesos. Ka Felipe Manaya ng Bacoor, Cavite. Oo, try natin ulit. Try. Waiting. Wait. Sana sumagot. Sayang ang sayang ang 1,000. 1,000 piso. Sa mga nagtatanong, ano ba? Bakit meron kayong promo na 1,000? Sige. Wala lang. Gusto lang namin yung partner magpamigay. Feel lang namin. Kasi awang-awa na kami sa inyo, sa atin pala. Kasi yung flood control fund, ninanakaw lang nila. Ganon. Wala man lang tayo maibili ng bota. Bota talaga ang solusyon. Leptospirosis yung iba. Kaipe, magandang gabi po sa inyo. Good evening, sir. Magandang gabi naman ka, Henry. Ayaw, kasarap din. Bakit ka sumisigaw, Sir Felipe? Sa tuwan-tuwa. Ako sumisigaw man. Hindi. Kaipe, excited lang. Saan kayo nagpadikit na lugar? Diyan sa DCRH. Dito mo. Talaga naman dumayo ka pa, sir, ha? Kailan ka, sir, dumaan dito? Noong anniversary ng DCRH. Thank you very much, sir. Very good. Sige, ang tanong po ni partner Karen ay... Kailan po yung anniversary ng DZRH? Kailan po kayo dumaan dito at nagpadikit? Sige nga. Sige po. Anong himpilan ng radyo ang kauna-unahan sa Pilipinas at unang sa Pilipino? Siyempre, DCRH. Ayun. Kailan ba ang aming... kailan ba kami nag-anniversary? This August. Hindi. Tapos na eh. Hindi kasi... July. Anong petsa? Araw ng sweldo yon, araw ng sweldo. Pero nagpunta ako dyan. May palugaw pa. Tama. Sige nga. July 15. July 15 siya. Pero tama yung sagot ni Ka Felipe na DZRH. Kaya dahil dyan, meron kang 1,000 pesos, Sir Felipe. Woo! Congratulations! Congrats po, Kaipe. At huwag niyo ibababa para malaman ninyo kung paano niyo makiklaim ang inyong premyo. Salamat po! Okay, salamat din. Thank you po. Mr. Felipe Manaya. Daming dumaan dito, no? Nagpadikit. Salamat po, ha. Sa susunod po na taon ulit, magpadikit pa rin po kayo, ha? Susunod kasi may libre tayong gupit eh. Dapat tapos may masahe. Dapat may manicure, pedicure na rin susunod. Para naman sa mga ating natin dyan. Para kasama na ni mamang driver si Mrs. Yes, nag-date na sila. Yes. Salamat po na marami sa inyo. Sumayin nyo na ang balansyado. Ang aming laging lambing ni partner, tulungan at kalingain. Huwag po nating pababayaan ang mga kababayan nating mahihirap. Lalo na sa panahong ito. Salos Populis, Supreme Alex, the welfare of the people is the supreme law. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Susunod na po ang Usapang Legal. Kung di ako nagkakamali dahil Lunes ngayon, 3 times a week. Si Attorney Cam Cheryl Adami Molina ang inyong mga kasama. Susunod na po. Bye! Bye!